Maayong buntag mga kagulay. Narita ron diri sa ato ang gulayan. So karon adlaw mga kagulay is Martes. Schedule na siya sa ato ang gulay para sa pag-harvest. So mag-harvest ta karon mga kagulay, alagbati, og upo og patula. So sa di pa day ko magpadayon mga kagulay, palihog day ko subscribe sa ato ang YouTube channel, ang Bots Vlog About Farming. Then click the notification bell para pod ma-update mo sa kuha mga upload ng mga bagong video. Then palihog lang po kog share para makita sa uban. Then comment na lang pod sa inyo ha mga komento. So mga kagulay, sa hapon nagparsyal ko harvest og alagbati. So para dili po kumalangay, kay ato ang alagbati mga kagulay is daghan kayo siya gudlot. So karon mga kagulay, ipakita na ko sa inyo ha ang ato ang alagbati. Kay mo ni ato unahon og harvest. So kagahapon sa hapon nagparsyal ko harvest, ako'y nauna harvest mga 10 kilos tingali. So atong estimated harvest ni ato ang alagbati mga kagulay is na sa mga 40 kilos or 30 kilos. So mo na to ang estimated harvest din sa ato ang patula. Gamay raman pod siya, din sa tong upo gamay raman pod kay kagahapon lagi nagparsyal ko og harvest para karon, para gamay-gamay na lang pod ang ato ang harveston para sayo ta mahuman, para sayo na to mahatod dito sa ato ang hatdanan og gulay. So karon mga kagulay, pakita na ko sa inyo ha ato ang harveston. Tara mga kagulay, hapit malimtan mga kagulay. Dili pa dita mo sugod, intro muna tayo. Mao din ako nagparsyal og harvest kagahapon mga kagulay nga alagbati is mga 10 kilos ni siya. So ako ani siyang gibasag tubig, then itaptapan ako siya tila nga basa pod siya para dili siya malayos. So dara mga kagulay, himsog pa kayo atong alagbati. Mao ni siya. So diri na ko ni siya gi-harvest mga kagulay sa atong alagbatihan. Dara. So dire ta dapit nga nga porsyon ng harvest. Then napatay harvest unon dra mga kagulay, perteng naghanag udlot. So murag madugay-dugay yung tanig hinarvest mga kagulay. Ang pag-harvest og alagbati mga kagulay, labi na jud kung walay ulan, atoa jud ni siyang bas-on ang udlot para dili inig-harvest na to, dili mga gisi ang dahon, dili mga sangit ang dahon. Kay once nga uga ang alagbati mga kagulay, harveston mo siya nga uga ang dahon, nasa tendency nga masangit, unya malangay hinon tag-harvest. So mas gwapo to siyang basa para inig-harvest nimo, danlog siya, slide siya, dili masangit sa iyang dahon, sa mga dahon, dili siya magisi. So perminti ang ato ang pong gulay, basta alagbati basta basa, perminti siya fresh. So dara mga kagulay, din ato ang patula mga kagulay, diyan na muna mag-harvest po ta diyan na unya. Then sa ato ang upo, mag-harvest po ta diha unya mga kagulay. So kanang upo o patula mga kagulay, naparsyalan na nato na siya harvest kagahapon para madali-dali taghuman karon. So dara mga kagulay, ubani ko ninyo sa ato ang pag-harvest og alagbati. So dili pa di ko magsugod og harvest mga kagulay, kana akong sudlanan. Muni pud ako ang planggana mga kagulay. So daoton lang ang planggana, sayang man po gamiton ang dili daot. So ato na siyang sudlan og tubig dara para ato ang sa di pa ta magsugod og harvest, ato ang ibisbis sa alagbati para basa ang dahon. So na nakoy tubig diri pundo mga kagulay. Mani akong tubig nga pundo tuning kabuan.
mga to ang ibasa sa dahon sa alagbati para danlog siya harveston, dili siya masangit-sangit. Nanay sulod na to ang balde mga kagulay, ito ninda doon dire sa to ang alagbatihan. Ayan, daghan kasi udlot mga kagulay. So natay mga tanong mga alagbati mga kagulay nasa Picas area. So tambok na po siya, mao lagi sige lang tagbisbis kay perting initan niya mga lugar. So tara mga kagulay, ito na sugdan og harvest. Ito ng bason mga kagulay para danlog ang dahon. Yan sa pag-harvest na mga kagulay, gikan sa punuan mga kagulay, res ani gikan sa punuan, magbilin ta og duha ka dahon. Kaya sa sunod mga kagulay mao man pud ni mo sa linsing. So kada harvest na to magulay, ang udlot sa lagbati mga kagulay, madugay nimo harvest magadaghan. Tungod kay kung sa sunod harvest na to mga kagulay, nanan ni siya sa linsing. So gikan karon mga kagulay, mga tulo ka harbisan, tag-as na pud ang ihang salingsing. So isa kada udlot mga kagulay, kada udlot ani nagbilin ta og tag duha ka dahon gikan sa punuan. Then sa sunod mga kagulay mao na po nato ang harbison. So ang pag-harvest ani mga kagulay, ang ani ka tag-as mga kagulay mo na siyang harbisonon. So naapay mas tag-as ani mga kagulay. So man na to nga kanang jud nga magbilin jud ta og duha ka dahon gikan sa punuan para salingsingan na po na siya. So ani ra siya pag-harvest mga kagulay, tingon lang na siya ana siya mga kagulay. Pagkahuman kolektahon na po na siya mga kagulay. Muna siya ang kung sa lagbati mga kagulay, dali ra siya harbison kay bisan pag magsangit-sangit basa siya mga kagulay, masangit dili siya masangit kay danlog ang dahon. So ning ana na siya mag-harvest mga kagulay para pod sa baguhan, dali ra pod ang pag-harvest ninyo kung magtanom mo og alagbati. Sukad pa sa una, ako nangandoy nga makahawas sa kalisod sa panginabuhi. Apanon saon nga pobre man lang ang namatan ko nga ginikanan. Dawaton ko lang ang tanan, apan bisan pa ni anang tanan, nagmalipayon ang akong nanay, tatay, igsuon. Ang importante nga simple ka lang, basta mo salig sa kahitasan. Oh, dili kag yun pasagdan. Kulanghoy kami, saging kamuti, ang among pagkaon nga mga lagot mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi. Bulanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon nga mga lagot mo
karon nga among giantos aron mabuhi. Busa karon taning kamot ko, gitugyan ko sa atong Ginoo ang panginahanglan namo sa matag adlaw. Ulanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon nga mga lagot mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi. Ulanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon nga mga lagot mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi. Ulanghoy gabi saging kamuti. Let's cruise away from here. Don't be confused. The way is clear. And if you want it, you got it forever. This is not a one-night stand. Tonight belong to us. Everything right. Do what you must. And inch by inch we get closer and closer to every little part of each other. Playful love,
daghan kayo ato ang harvest nga lagbati mga kagulay. So mao pa jud pag human ako og harvest. Presko na, pres kaayo ang ato ang gulay mga kagulay. Atong lagbati. So ato aning isulod sa ato ang cellophane bag sa gulay. Ano kung gibubuwag tubig para presko siya kanunay. So muna ito lagbati mga kagulay. Siguro na ani sa mga 40 kilos. So humanata mga kagulay. So packs ato ang alagbati. So 40 kilos yun siya mga kagulay, kay upat man siya ka bag tag 10 kilos. So karon mga kagulay, naman naman ta sa alagbati, proceed ta dito sa patula og upo. So tara mga kagulay, pakita na ko sa inyo ang ato ang patula og upo nga na-harvest na gahapon. Then mag-harvest pa ta karon og upo patula. Let's go. So dara ato ang patula mga kagulay, kani gahapon nato ni gi-harvest. Then natuan isang gi taptapan og basa nga tuwalya. So nahulog. Mga reject na siya mga kagulay. So kani mga kagulay is pilianan pa ni atong patula, nani siya mga bawog, mo na siya class B. So mo na itong na-harvest kahapon mga kagulay sa tuang patula. So estimated ni kani nga harvest mga kagulay, kani kahapon nga harvest is nani siya sa mga 30 kilos. So muna itong patula ato anang puston og dahon unya para atong ipak. Then naapon ni ato ang upo mga kagulay. Mag-harvest pa ta karon, human na to og harvest sa patula. So muna itong upo mga kagulay. So hamis kayo atong upo. So kagahapon ni nga harvest. So estimated ni karon nga kani nga harvest mga gulay nga gahapon is nani sa mga 30 kilos gihapon. Ang mga 30 kilos. So mga kagulay, patanan ako sa inyo niya unsaon pagpak sa upo nga dili siya mabunog og sa ato ang patula. So hulata ko ninyo mga kagulay. Let's go. So mga kagulay, mo ni ato ang patula. So kinahanglan mga kagulay nga naadjud tay dahon ka ato ni siyang iputos sa ato ang patula. Nga required po ni sa kuan mga kagulay sa buyer nga pusto ni siya kay dali mo guni siya magasgas, gamay lang nga kudlis magasgas na ni siya mga kagulay. So kanitanan mga kagulay ato ni siyang puston og dahon. Ngani unat pagputos mga kagulay. Anaon na siya mga kagulay. So trabahoso kay siya mga kagulay, pero buyer may nagdemand, so kailangan yun nato siya tumanon. Mano ni kada harvest yun mga kagulay, mano ni amo ang trabaho mga kagulay. Kauban sa kuang meses nga magputos yun may ani. Pero karon mga kagulay, wala si meses kay nagvideo man siya. Kako na lang sa mag-repack. So taon-taon mga kagulay human sa video, ang tabangan na ako niya. So ani lang mga kagulay. Sa upo po niya mga kagulay, lahi po siya pagka-style. Nagya po'y dahon, pero dili na siya puston isa-isa. Alihanan siya para singan pa ni, dili mabunog. May request good sa buyer mga kagulay. So man itong patula mga kagulay, wala pa ko harvest, ako lang nang giyon nagputos para dili kay ko malangay unya. So i-update mo sa unya sa akong pagpack sa atoang upo. That's it. So man itong upo mga kagulay, nya sa atoang pagpack ani mga kagulay, kinanglan nga naadjud sa dahon para dili pud siya mabunog. Mo na po ni request pod sa ato ang buyer. So anaon na siya pagpak mga kagulay para dili pod siya mabunog ug mabundak-bundak sa biyahe kay Davao mo guni ang biyahe mga kagulay, medyo distansya diri sa ato sa amoa. So ang pagpak ani mga kagulay, ang kani mga kagulay kaning lubot mo toy diri para di mabuslot ato ang cellophane. So anira na siya mga kagulay. Naitaas kay nga upo mga kagulay. So ana lang. Kada isa ka bag ani mga kagulay, sa isa ka cellophane is 20 kilos. So naiabog atong trapuhan. So another ra pud ta
silupin ay kaning ato aning balion diri mga kagulay para dili pod magisi atong silupin. Medyo trabahoso siya mga kagulay. Ato ang mga gulay pay panmangguni siya kaning diri sa mua mga kagulay. Pagpapahay mig mga tanom nga gulay, mga bunga. Thumbs up na. Mana? So mo ni atong naputos nga ay napakat upo mga kagulay. Yan upo ni siya. So napalibutan siya og dahon. Protection siya sa mga bunog mga kagulay. Then mo ni ato ang patula. Yan. So class A kayo mga kagulay. So mo na to mga kagulay, mo na to ang update sa to ang harvest karon mga kagulay. So ayaw kalimot pag-subscribe sa to ang YouTube channel, ang Bots Vlog About Farming. Then click the notification bell, then share, comment na lang pod sa to ang comment section. So mo na to mga kagulay, dahang salamat. God bless sa tanan. DJ Jono with the hottest mixes. Dead on. Ooh, Tambourine's great too. DJ Jono.